May dumating na order sa nanay ko galing ng Shopee. So, umorder nga siya ng payong. Akala nga namin ito yung payong na pinapalo-palo. Kaya sinabihan nga namin si Tita Tess na subukan niyang ipalo kasi matibay nga yung ganon. Pero ang sabi nga ng nanay ko, hindi daw nga yun. Kaya binitawan na lang din siya ni Tita Tess. Sinali naman, gagawa siya ng suman. Kamuting kahoy nga to at gabi. Ito pa nga yung galing ng Bicol na dala-dala nga nila. Ito nga din sana yung dahilan kaya ako nandito kasi kukuha ako ng kamuting kahoy. Yun nga lang halos na ubos na nga dito sa looban kaya hindi na rin ako natirhan. Kasi madami din nga kasi dito sa looban kaya yung natira, niluto na lahat ni Nalen. May natira pa nga daw na gabi, yun na nga lang daw nga yung iuwi ko sa bahay. Pag-alis nga ni Mary Jane sa bahay, sumunod nga ako sa kanya at dito naman ako tatambay kasi mahangin nga dito kapag umaga. Kasi inabot na nga lang din ako ng tanghalian dito. Dito na nga rin ako pinakain ni Mary Jane. Siya nga lang ngayong nandito sa bahay kasi yung dalawa niyang anak na si Jinea at si Renz pumasok din ng school. Nagluto nga siya ng chop suey, then kumuha din nga siya ng ulam dun kay nanay na paa ng manok. Kasi yun nga yung ulam namin sa bahay. Ang dami pa nga niyang tirang ulam kasi nagbabaon din sa umaga ng kanin si Jinea sa school. Yung ampalaya nga yung mas marami kong kinuha kasi favorite ko talaga tong ampalaya na to. Sa mga fast food, no? Ang kalorum sa may ano. Kaya nga. Alas 2 na nga ako lumabas ng bahay nila Mary Jane. Nandito nga sa labas nakatambay si Lola habang tinitingnan nga si Tita Tess at saka si Tatay na gumagawa ng bahay. Sinabihan ko nga muna si Lola at nakipagkwentuhan muna ako bago ako pumasok ng bahay. Inabot din nga ako ng kalahating oras ng pakikipagkwentuhan kay Lola. Umakyat na nga ako sa taas kasi inabot din ako ng antok. Pagdating ko nga dito sa kwarto, andito si Reynalyn tsaka yung anak niya. Nakahiga nga sila, tumabi na din nga ako. Tinanong ko nga siya kung luto na yung suman na niluluto nga niya. Sabi nga niya ay nakasalang pa. Ito namang si Nalen, siya yung pinakabunso namin sa babae. Ang galing nga niya gumawa ng mga kakanin. Maya-maya nga bumaba nga siya kasi tiningnan niya kung luto na ba yung ginagawa niyang suman. Tinawag nga niya ako kasi luto na nga daw. Kaya bumaba na nga ako at kumuha nga ako ng mga 3 piraso. 2 gabi at 1 kamuting kahoy nga yung kinuha ko. Yung suman na kamuting kahoy at saka gabi. Tawag sa amin limsa sa Bicol. Guys, kain tayo. Malagkit. Para lang din siyang kamuting kahoy, oh. 3 yung kinuha ko kasi ayoko nang bumaba sa baba. Tinatamad ako. Masarap din pala yung gabi na yung bunga ng gabi na ginagawang suman. Tingnan nyo guys, iba yung texture ng kamuting kahoy sa gabi. Yung kamuting kahoy kasi para siyang malinaw. Unlike yung sa gabi na pang malabo. Pero parang magsinlasa lang naman. Sinali naman yung kapatid kong buntis. Nahilig siya magluto ng mga ganito yung kakanin, yung mga pichi-pichi, mga ganito, suman. Ano pa ba yung isa, yung kutsinta, ayun. Doon siya magaling sa paggawa ng mga kakanin. Medyo mabigat nga lang sa tiyan. Oh guys, binuksan ko na yung pangatlo ko. So ayan siya yung yung gabi, medyo malabo siya, di ba? Unlike dun sa kamuting kahoy. Ito kasi siya, maputi, parang malaman siya. Ngayon ako nakatikim ng suman na gabi, pwede pala yun. Kala ko kasi sa gabi, nilalagay lang sa ginugulay lang. Nilalagay sa sinigang.